Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video, ito yung araw na nagpunta ako sa post office o DOAR ang tawag dito. At bago ako umalis, pinakain ko muna sila ni Lola at nag-request pa nga niya si Nilush na gumawa daw ako ng smoothie. Ay nga todo sip-sip si Nilush at hindi na nga makausap. Kasi taim. Ha? Masarap. Todo concentrate nga si Nilush sa pagsipsip at halos wala ngang tigil hanggang sa maubos niya yan. At sa sobrang bilis nga ikabibigay ko lamang ay nangalahati na agad. At dahil pupunta nga ako ng post office ay nag-ready na din ako at nakapambahay nga lamang ako ng suot. At syempre hindi mawawala ang aking mahiwagang cardigan. Nung bago pa nga lamang ako dito sa Israel, kapag lumalabas ako ay kailangan ay bagong ligo, nakapantalon ako at minsan nga ay nakasapatos pa. At nung nagtagal ngay wala nang ligo-ligo at nakapambahay na lamang din at akala mo'y bibili lamang ng suka sa tindahan. Mas komportable nga ako kapag gana nasuot ko, nakapambahay at nakachinelas lamang at wala din naman pakialam ang mga tao dito sa kung ano man ang suot mo. At ang isa pa ay malapit lamang din naman ang aking pinupuntahan at nilalakad ko nga lamang. At bago ako pumunta ng post office ay nakuha na ako ng online appointment. Tuwing pupunta nga ako ng post office, lagi ako nagmamadali at pakamalampasan yung aking oras. At buti na nga lamang at pagdating ko dyan ay naka-green light at diretso tawid na din. Katanghalian nga yan at napakainit din ang araw na yan. Pero baliwala yan sa mga lokal na tao dito sa Israel at pati nga aso ay biyabit din at pil na pil ang paglalakad sa kainitan. Andito na nga ako sa post office o DOAR at buti na nga lamang at hindi din kadamihan ang mga tao. Dito sa Israel kami mga caregivers ay dyan kumukuha ng sahod at nakadeposit na yon sa aming bank account. Ordinaryong araw nga lamang yan at hindi mismong araw ng sahudan kaya hindi rin ganun kadami ang mga tao. At kapag araw naman ng mismong sahudan ay marami din diyang mga Pilipino na nakapila para kumuha din ng kanilang sahod. Hindi nga din ako masyadong naghintay ng matagal at tinawag din ako agad. Pero kadalasan kapag marami ang tao kahit nga may online appointment ay inaabot ako ng halos 1 oras bago tawagin. At dito sa Israel ay uso din ang maretesan kahit oras ng kanilang trabaho kaya mas lalo din tumatagal ang paghihintay. At dahil nga kulang ang nakukuha kong sahod mula sa insurance ni Lola, ay dinadagdagan niya ito at cheque ang ibinabayad niya sa akin. Kaya kapag kumukuha ko ng sahod ay sabay ko na ding inihuhulog ang cheque at babalikan ko na lamang sa susunod na sahudan. May mga nagsasabi nga na sahod reveal daw at tulad nga ng sabi ko dito sa Israel ay hindi pare-pareho ang aming sahod. Pero ang ibabahagi ko ngayon sa inyo ay kung magkano ang minimum na sahod dito ngayon sa Israel. Simula noong April 2025, ang minimum na sahod ng mga caregivers dito sa Israel ay umaabot ng 103,000 at kasama na dyan ang weekly allowance. At meron niyang weekly day off, pwede yan tumaas o pwedeng bumaba, depende din sa palitan. At meron nga mas mababa pa dyan tulad sa mga caregivers na matagal na dito na hindi natataasan ng sahod. At syempre kahit ganang kalaki ang sahod ng mga caregivers dito sa Israel, ay meron din naman silang pansariling kagastusan. Mayroong flat na binabayadan o yung bahay na tinutuluyan nila kapag nag-day off. Bumibili ng sariling pagkain kapag lumalabas at kapag lingguhan nga ang day off ay mas magastos. At syempre dahil nagtatrabaho ka ay deserve mo ding itirit ang iyong sarili at bumili ng mga bagay na iyong gusto. At bago ako umuwi, dumaan nga muna ako din sa tindahan, bumili ako ng mga tissue at wipes ni Lola. Kapag bumibili nga ako ng tissue ay maramihan na at 6 na bundle na kaya nagdadala ako ng sarili kong plastic na lagayan. Paalis na nga ako niyan at buti na nga lamang at naalala ko dahil merong pabili sa akin yan si Lola na honey. Tadara ba? Ay nga't sa wakas ay nakarating ng person at biyabit ang napakadaming tissue at pang 1 linggo nga lamang yan na stock sa bahay. Ay nga't basta dumating ako ng bahay galing sa labas ay banggit na agad ni Nilush ang aking pangalan at minsan ay Junaliki ang tawag niya sa akin. At pagdating ko ngayon nagtaka si Lola, tinatanong ako kung bakit ang bilis ko daw at wala pang ang 1 oras ay nakauwi na din ako agad. Kumusta's mabuti? Kumusta's mabuti? Kumusta's mabuti? Mabuti si Nilush. Ay mabuti. Mabuti. Kain tayo. Kain tayo. Mabuti. Mabuti. Sabi mo ka ito na. Pakibaya ka din ko, Seme. Pagdating ko ng bahay ay pinaliguan ko naman si Nilush at pinakain ko na ulit sila ni Lola. Ay siya shoutout time na muna tayo for today's video. Shoutout po kay Sir Norbin Sotoy ng Event in Style by Norbin.
ang isa sa napakagaling na event coordinator ng Barangay Balinaco, Nagcarlan, Laguna. Shoutout po kay Bian Rondina. Shoutout po kay Leve Escobar ng Laguna. Shoutout po kay Jong Xavier ng Pohang City, South Korea. Shoutout po kay Rowena Lupango ng Malabon City. Shoutout po kay Diana Rose Gonzalez ng Kapalonga, Camarines Norte. Shoutout po kay Teresa Samarina ng Lucena City. Shoutout po kay Teresita Baluyot Sido ng Bataan. At shoutout po kay Nelly Tagapang Ginukod ng Taiwan. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. At ayun nga't pagkatapos kumain ni Nilush ay kusa na din siyang umiinom ng kanyang mga gamot. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video and please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!